Warning. Our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Good morning, who's in you? Good morning. Ben Tulfo, 13 after 10 in the morning. Etong diretso na ho tayo, ano? Hindi ho talaga titigil ito mga dilaw hanggat hindi ho na isatuparan ho. Maisakatuparan ang kanilang mga balakin. Alam niyo naman ho siguro talaga maghasik ho ng alang katiyakan, kalituhan. At kung kinakailangan at kung dumating man pinagdarasal nila, mapatalsik yung kasalukuyang administrasyon at mabalik sa dating kanilang mga pinagagawa. At happy days are here again kung darating man yun. The Yellows will do whatever it takes, even telling big lies, the mother of all lies, until they hit it right. Good morning, who's in you? Ito na ho ang programang bihira nyo ho mapakinggan. May araw ho na alaho tayo rito at malimit alaho. Alam niyo ho ba bakit? Malimit ho tayo ma-preempt. Kasi nga ho doon sa sinasabing mga Senate hearing, o di kaya yung mga nakikita nyo na ho, mga alam nyo naman ho dyan, nag-uunahan ho sila. Tayo naman ho, we just stay on the sideline and the lesser that you listen to me, the more that you're gonna miss me. Did I say it right? 14 after 10. Hindi ho sila titigil mga boss. Alam niyo bakit? Sila ho'y gana rin. Gagawa ng mga eksena. Iba sa kanila pasimple, parang alang-alam. Yung iba sa kanila, naghahanap lang talaga ng tiyempo. Nakita niyo naman ho kahapon sa Senado. Nakita niyo naman ho, ano? So ano ho nakita ninyo kahapon sa Senate hearing? Sige, kayo na ho mismo, lalo-lalo na doon sa mga nanonood ho sa atin ngayon, sa pamamagitan ho ng live stream, and doon sa nanonood ho sa ating Facebook page, or if not, doon ho sa ating YouTube channel, Bitag Official, and ganun din ho sa ating website, bitagmedia.com, sa webpage ho ng Bitag Live. Marami ho kasi mga Pinoy nalilito na ho sa mga issues naglalabasan. Iba sa kanila nananawa na kasi paulit-ulit naman, iisa lang ho tono mga pinagsasabi ho nitong mga dilawan. At yung iba naman talaga sa media, nagpipista rin naman. Sino ba naman ang ayaw? Balita yan eh. Whether it's kalokohan, whether it's katatawanan, whether na kuminsan kasinungalingan, balita pa rin yan eh. So that's the way it is. So, naghahanap ho ng alternative, sabihin ho natin, ito naman ang sabihin ho, platform, and I'm not talking about social media. A platform where they can get exact information, hindi ho alternative information, maybe an alternative outlet that's not basically social media, it's still a mainstream media on radio or TV, and sometimes podcast. Depende, sino ho pinakikinggan ninyo. Kasi, ang hirap ho kasi, ngayong panahon na to, pag sinabi hong troll, ibig na lang sabihin yung mga Duterte followers. Nakalimutan ho ata nila ang trolls. Bago pa ho nakaupo si Duterte, si President Digong, trolls ho ng mga dilaw nung araw na puro kasinungalingan. Sila ho ngayon, medyo nasa opposition, sila ho ngayon kumakyaw-kyaw. Sa likod ho ng mga kiyaw-kiyaw, talagang maingay lang naman ho dyan, mga boss, hindi ho ba? The devil's advocate himself. Who's the devil's advocate? Sino pa? Patahulin mo nga dyan, sandali. Marinig nga natin kunting... Yan. Okay, you know who he is. I have to no further introductions to Sunny. Well, the devil's advocate. Why? Ito ho ang demonyo sa likod ni Las Cañas. Ito ho yung nagsasabing pasasabugin niya at malaking pasabog na medyo nagtampo ho sa kanya si Leila de Lima nung that time na bago ho na makulong si Leila de Lima, nagpa-press con siya at medyo nagkaroon ng kalituhan kasi siyempre, nag-agaw na eksena itong si Devil's Advocate, si sinasabi ho natin si Sunny. Sunny, good morning as well. Ganito. Sige.
Binabalaan daw ako nitong si Sunny na kapag hindi ako titigil, anong gagawin mo? Ngangat-ngatin mong binti ko? Ganon. Shut up! Okay. Ito ho ang programang Bitag Live na bihira ho mapakinggan. sa isang linggo, kung makakumpleto ng dalawa, abay malaking, what a big accomplishment. Palakpakan nga dyan. Wala. Today is Tuesday. Okay? And then I wasn't here Monday because may Senate hearing. Tomorrow is Wednesday. May basketball ba bukas? Wala ba? Wala? Meron? Taas ang kamay. Wala. Okay. Let me sleep about it and see if I would sleep good and so I can wake up early tomorrow para gawin ho yung sinasabing tanong ko. If not, nandiyan naman ho aking kaibigan si Alex. And I'll prepare things na dapat gawin ko kasi mentally I wasn't really much prepared to do the program, but alam niyo ba bakit? I just came from vacation. And I need a vacation also. And I was listening na mga past episode way back 8, 9 months or 10 months ago. Listening to Bitag Live. And I've enjoyed listening to what I've been doing and I've been saying. And I've said, ako ba yun? Okay, anyway, balik ko tayo rito. Okay, well, hindi ho, ako ho kasi talagang patuloy ho naghahanap ho itong mga nasa opposition. Sino ba nasa opposition ngayon, mga bossing? Hindi ho ba mga liberal? Patuloy ho sila naghahanap ho talaga ng sinasabing template. Ito yung mga bagay na kung ano yung uubra, kung ano yung tutugma, at kung ano yung sinasabing, sabihin naman, right on a dot. May kasabihan ho kasi pag ang isang tao malimit magsinungaling at nakasanay ng magsinungaling, sa tagal ng kanyang pagsisinungaling, ang kanyang kasinungalingan pinaniniwalaan niya dahil yung kanyang kasinungalingan naging katotohanan. Do you understand, Sonny? You guys listening? The yellows? Pag malimit ho magsinungaling isang tao, likas ho ang kanyang kasinungalingan, sa tagal ng kanyang pagsisinungaling, naniniwala na siya at ang kanyang katotohanan base sa kanyang kasinungalingan dahil ang kanyang kasinungalingan nagiging katotohanan. So the same thing na sinasabi ho natin, that's the other way of saying, when you're brainwashed with things over and over and over, paulit-ulit, naalala niyo mga bossing ganito, no? Nasubukan niyo na ho pong pakinggan ko minsan ng isang kanta sa radyo niya. Papakinggan, I was a disc jockey once, and may mga kanta at may mga tugtog na sa una. Ano ba yan? Tapos maririnig mo, ano ba yan? Mapapakinggan mo pangatlong, ano ba yan? Ano ba yan? Tapos bandang huli, napagod ka na sa ano ba yan? Tigilan nyo na! Napagod ka na eh. Sige. So, sa bandang katagalan, tumatahimik ka na lang kasi parang ayaw mo nang pakinggan. Pero, naririnig mo, pero ayaw mong pakinggan, pero naririnig mo. Dahil naririnig mo yan, nai-embed sa iyong subliminal mind, sa iyong isipan, subliminally, pumapasok yan sa bandang huli, yung pangit na kanta, you're starting, well, to try to sing along with it. Naintindihan niyo ba? Umaabot na ho ba sa inyo yan? Let's talk about a little the realities in life. Mm-hmm. Una, napakinggan niyo yung kanta, napapangitan ka. Ano ba yan? Ano ba? Sino ba may gawa niyan? Mabugbog nga. Sino bang sa umpisa? Di ba? Sa bandang sa pangalawa, ganun pa rin. Tigilan mo na nga yan. Tuloy pa rin. Pangatlo, pang-apat, pang-lima, hanggat sa ikay, nanawa na. Kapag nanawa ka na doon sa sinasabing parang hinahayaan mo na lang hanggat bandang huli, pumapasok na sa iyong isipan at natatanggap mo na, unti-unti mo na sinising along. Yung pangit na kanta. Naintindihan niyo ba? Ganun ho ang gustong palabasin ni Trillanes.
Trillanes is consistent about saying the same thing over and over, and he is obsessed. As not only obsessed, he has been his mission to make sure na talagang etong kasalukong administrasyon magkaroon ng kalituhan, magkaroon ng kaguluhan, magkaroon ng alangkatiyakan, ang mga taong magkaroon ng disgusto, diskontentado, at pagkatapos, hindi naman sila magiging tarantado at mga gago dahil hindi naman sila papaniwala sa mga kasinungalingan na mga taong tarantado at hindi na tarantado, may pagkagago pa rin sa kanilang mga sinasabi dahil kanilang sinasabi, kung minsan, mag-iingat ho kayo. Baka yung mga kagaguhan, katarantaduhan ng mga sinasabi niya sa bandang huli, pinababayaan nyo na lang, and just one click, abay pumasok na sa inyong isipan. Delikado ho yan. Ganyan hong nangyayari ngayon. Get it? Naintindihan niyo ho ba? Hanggat kayo ho'y, kaya ganito importante na makita. Ito ho yung kay Las Cañas. Who's the devil's advocate? Sinong nasa likod nito? Si Trillanes, mga boss Hindi ho ba bago ito si Las Cañas, itong panot na to na lumabas na lang na kumikintab na parang ewan, nakaupo dyan, Sos Mariosa. Si Las Cañas ang handler nito. Si Las Cañas, ang devil's advocate ho dito. Tawa nga ng demonyo dyan, bang boss? Hanapin mo nga sandali. Come on. Co-pilot. Para kang si Las Cañas, Yan. Sino hong nakatawag yan? Pwede bang? Hulaan nyo ho. Guessing na. Patawanin mo lang yan. Yan ho ang tawang naririnig ni Las Cañas pag siya'y natutulog. Malimit nga ho marinig yung tawa ni Sunny. Yung tawang yan, sa umpisa, nabubuisit siya. Sa bandang huling tawa niyan, nagiging music to the ears na. Kita nyo? Masaya ho ba kayo? Natatawa na ba kayo? Kita. Shut up! Pag hindi, kasi bandang huli, pag patuloy niyong pinakinggan yung tawa na yan, makikitawa na ho kayo Alam niyo ho ba? Kasi parang iniisip mo una, ano ba yan? Buisit naman. Parang satanas naman to. Pagpaparinig niya nga. Ganyan. Hindi ba pag narinig mo yun, parang nakakapanindig balahibo. Isa lang galing Parang maraming mga apoy na may tinidor na may hawak. Tapos may dalawang sungay, may buntot. Di ba? Hindi ba na... Relax. Taning. Sandali. Sandali. Pag ang isang bata nakarinig ng ganyan, anong nasa mind ng bata? Matatakot. Pag ang isang bata na medyo narinig yung tawa na yan, at alam niya, associated yung tawa na yan kay Taning, matatakot. Pero pag ang bata, binabad mo sa ganyan tawa, gagayahin niya na yung tawa na yan. Naintindihan niyo ba? Ganyan ho ang pagsisinungaling na ikinakalat ho na sinasabing lies. Yung mga fake news, the real news from the fake news at mga lies. It begins by simple thing as, kasi sabi nga natin, ano ba yung pinakapangit na kanta? Wala tayong, sige. Baka magkaroon tayo ng kunting copyright issue rito bawal! Ang pinakapangit na kanta, sa umpisa, depende kung ano yung pangit Anong definition niyo ng pangit sa taenga, pandinig, di ba? Ang pinakapangit na kanta, di ba? Ay, sa umpisa, ayaw mo Ngayon, etong tawa na to, ulitin natin Sige. Hindi na ginigising ko lang ho kayo Iparinig mo yan sa bata. Tapos narinig na ng bata yung mga ganyang klaseng tawa sa sine na yung mga masasamang tao na di ba? Matatakot yung bata Hindi sanay sa mga ganyang tawa. Di ba? Yung tawang demonyo di ba? Okay, tigil. Pag yung tawa na yan, binabad ka dyan, pakinggan mo yung tawa. Nakikinig ka ba, Sanity?
nakikinig ba, nakikinig ba kayo sa dilaw? Nakikinig ba kayo mga dilawan? Makinig kayo. Okay. I put it straight. Parang isang kriminal. Okay, paano naging kriminal ang isang kriminal? Siya'y nababad sa sinasabing paligid niya na etong sandamakmak at sangkaterbang mga kriminal gumagawa ng kasamaan. Sa umpisa, kinasusuklaman niya ang ginagawa ng sinasabing kriminal. Pagsisinungaling, pagpapatay, lahat nandiyan, kinasusuklaman niya. Sa bandang huli, nasusuklam niya, hindi niya tinatanggap. Pero habang nandyan siya sa sinasabing paligid na papaligiran siya ng sinasabing mga masasamang tao at masasamang loob, mga kriminal, sa bandang huli, natatanggap niya ng kasamaan na talagang ganyan. Pag binababad mo na, hindi niya na alam, ginagawa niya na. At gusto niya na rin. Sa tawa. O, balik natin sa tawa. Sige na. Eto yung tawa sa umpisa, kasusuklaman mo dahil alam mong tawa ng demonyo. Intindihan niyo ba? Ang demonyo kasi tuso eh. Tuturuan ka magsinungaling. Pagduduldulan sa iyo mga kasinungalingan. Susubo sa iyo. Ang sa iyo na lang, Las Cañas, buka mo na lang bibig mo, nguyain mo na lang, lulukin mo. Paglabas sa tumbon mo, iyon na yun. Di ba? Ngayon, ibig sabihin, ganyan ang trabaho. Kaya nga may sasalita, the devil's... Isa sisikuhin na kita dyan, isa pa. The devil's advocate. Anong ibig sabihin? Idiomatic expression. Let me be the devil's advocate. I mean, literally, physically. Ganyan ang papel nung handler ni Las Cañas. Sino bang handler ni Las Cañas? Ngayon, paulit-ulit na ito ho'y lahat ho na talagang may ilalabas ho sila, may ilalabas. Hindi ho sila titigil sa kanilang pinalalabas ng ganyan. Bandang huli, kasi iniisip nila, sa bandang huli, mananawa na yung mga tao at bandang huli, tatahimik na lang sila, mag-iingat ho kayo kasi yung mga pinalalabas ho ng mga dilawan na yan, si Lugaw, nag-iingay. Hindi ba? Si Trillanes, nag-iingay. Yung isa si Putakera. Si Laila Putakera, na nandyan na, putak ng putak pa rin sa loob ng kulungan. Wala daw titigil sa kanya. Merong mas magaling pumutak ng putak. Sino yon? Hindi ho ba? Kilala mo naman kung sino yon. PDAF. Andiyan pa ba si Miss Peggy? Nandiyan pa ba yung ano? Wala na? Nasa rin? Yan. Natatanda niyo ho ba 2016 sa Bitag Farm? Si Janet? Hindi ko na makita ngayon kaibahan ni Janet at saka nitong si Laila. Magkamukha na sila. At pareho na sila ngayon nakakwintas ng pearl at nakasalamin at yung kanilang bibig may lipstick. And they love each other. Ngayon, kaya nakikita, hindi mo alam kung sino nagsasabi ng totoo sa kanila eh. Mantakin nyo ba naman nangikil pala daw itong sa ambush interview. Sinabi naman, sa balita ho to, nangikil daw itong si Laila nung siya ay Department of Justice para doon kay Ben-Hur, yung serious illegal detention. At yun ang sinasabi. Ewan natin kung sino nagsasabi sino mapapaniwalaan nyo? Si Laila o etong si Janet? Tell me what you think. Mario Josep, mga boss, just tell me. Hindi pa tayo, I'll be back with Sunny T. Sunny T. Mamaya ng konti, ano? Sabi ho, basahin ho muna natin ito mga boss, si J.V. Valdez. Wala nang kwenta ang dilawan ngayon. Noong panahon nila, ngayon palubog na. Kung si Laila nakakulong, si Sunny naman ang isunod. Si Dan Ortiz. Patunay lang talaga ng sobrang ganit sa perang kapangyarihan ng mga dilaw. Lahat gagawin, mapabagsak lang si Digong nasa gabal sa ambisyon nila. Sige yan, Carlo. Alam niyo, sir, nakakagalit na itong mga dilawan dyan sa Senado. It's okay to be angry because when you're no longer angry, eventually it's called acceptance and coexistence. No, we cannot coexist with the yellow.
Kasi may maitim na balakin ho sila. Hindi ho nila titigil hanggat hindi ho nila mahanap yung template. You hear it from me. Well, anyway, ito pa ang isa. Si Jake Gomez. Bitag, busalan mo na yan. Kahol ng kahol. Gusto ko masanay kayo sa kanyang kahol, pero kasuklaman yung kahol. Hindi yung nasisihan kayo sa kahol ng kahol niya. Sa Twitter, si Evelyn, dapat nasa NBI niya si Trillanes, magaling siya sa investigasyon. Anong klaseng investigasyon? Ewan, palpak. Naku, alang kwenta. Si Marlon sa Twitter, okay lang, bossing. Kagatin niya dahil may anti-rabies na naman eh. Si RDZ Angelica, if only they can stop pestering the president, di sana mas maraming mas maraming magagandang pagbabago sa ating bansa instead of helping the Philippines na umangat, abay, panay hila naman nila sa baba. Sa Casey Beng Alonso, sa wakas, nandyan naman po kayo. Miss na namin po kayo. Ang gusto po namin, mga dilawan sila ay masunod. Nakakalimutan ata nila na tapos na ang termino nila. Ay, nako. Alam niyo ho kasi, sabi nga ho natin, of course they'll not stop. That's the grand scheme. The bigger picture is this. Gumawa tayo ng kalituhan, gumawa tayo ng alangkatiyakan, galitin natin ang mga tao. Kung magagalit ang mga tao, I mean, it's okay to be angry as long as you're angry what they're doing. You're not angry on what they're saying. You're angry in what they're doing. Doon sa kanilang mga pinagsasabi, you can also be angry but just don't like what they're saying. Magbabalik ko kami. Stand by. Okay, nagbabalik. Bitag Live at 10:40. Eto ho. Basahin ho muna natin ang mga padala ho sa atin sa social media to. Si Marlo Hilado, sabi niya ho, pakisabi na lang kay Sunny T, magkita kami sa Luneta at doon na lang kami magpapawis. Asar na ako dyan. Marlo, easy lang. Si Piggy Snooker, mga crab mentality mga yan, lalo na si Trillanes pala, Trilliling, sabi niya. Si Joey Libanag, puro ngak-ngak ng ngak-ngak ang mga dilawan, lalo na ang Trillanes sundalong kanin, pareha silang Las Cañas sinungaling, sarap tadyakan sa ngalangala. Si Mendigo Neil, tama po kayo si Sanity ang demonyo sa Senado. Tingnan nyo lang po mukha, easy. Walang kadala-dala, gulo ng hanap at katarantaduhan at yung nakakaasar yung mukha. Easy. Si Joan. What happened to Las Cañas? Perjury case at the Senate. Why was not pursued? Okay, pag-usapan natin mamaya. Si Yatski Pialungan. Hindi ba pwedeng idemanda si Trillanes kasi sa interview sa kanya, lagi niya sinasabi na mamamatay tao ang Pangulo natin. Ito din ang isa pa sa hinihintay ng mga kababayan natin na idemanda si Trillanes. Si Long Gung. Satan's goal is to kill, to steal, and to destroy. para kay Sanity daw yun. Si D. Ramos Castro. To the rescue nga si Trillanes kahapon sa Senado. Parang gusto niya pang uupo. Sila pagpakalas kanyas ng masira ng husto ang Pangulo. Sa Twitter, si Rod Antonio, after claiming weeks ago that Las Cañas is the most explosive thing to rock the Duterte, it ended up to be a flop. Si Mike, none of the above, both are liars. Ibig mong sabihin doon sa dalawa kung si Napoles or si Laila, kung sinong papaniwalaan. Takot na kasi, sabi si Jeng, kaya lahat gagawin mapatalsik lang si President Duterte. Parang tagilid na rin kasi si Lugaw, baka matalo sa kaso. Alam niyo ho kasi, ganito lang yan kanya-kanyang panahon lang yan. Nung sila ho'y nakaupo that time, nakita ho natin talagang ang pinaka-beneficiary ho talaga ng pag-upo ho ni Pinoy. Etong si Trillanes. Kaya si Trillanes nagngangak-ngak because alam ko nagkakalansingan ng kanyang bombolyos ngayon Alam niya kasi, nasabi niya, kung sinapit ni Leila de Lima ang kasalukuyan naghihimas ng matatabang rehas, it's just a matter of time na pwedeng mangyari yan kay Trillanes at ang kanyang patron na si Kayo ang boss ko.
Kayo ang boss ko. Oy, malapit-lapit ka na rin. Maghihimas ka rin. Ang pinaka talagang nakinabang ho talaga nung pag-upo ho ni itong si Pinoy, si Trillanes. Alam niyo naman ho talagang pagka-rebelde itong sundalong kanin na to. Lang ginawa, kundi ayaw natin kung paano pumasa to sa Philippine Military Academy. Ewan ko kung sino. Kaya siguro, nakikita niyo na ba pag sa tuwing may mga... they don't want to talk about Trillanes sa Philippine Military Academy. Alam kasi nila isang mabahong utot na dumaan lang sa sinasabing institusyon ng PMA. Kaya nung panahon ho ni Gloria, nakikita niyo naman ho talaga sa Trillanes sa time, parang mukhang bata-bata pa siya ho ngayon. Ngayon, medyo nakikita na ho natin, nag-mature na ng konti. Matured na rin kanyang pagiging Trililing. Pagiging Trillanes pala. So, ang punto ho natin dito ay ganare. Talagang nakinabang ho talaga itong si Trillanes nung nakaupo ho si Pinoy. Nakita niyo naman ho. Feeling niyo ho na talagang eto na ang kanyang, kumbaga, bilang ganti sa kanyang, siguro, ito naman mga natamasa niya. Natamasa niya nung si Pinoy ang presidente. Ito ngayon ang pinagagawa niya na gusto niya maibalik at manumbalik. Yun dati. Naging problema ninyo, ala pa ho, ilang buwan pa lang. Ala pa hong 1 taon ang President Duterte. Ang dami nyo ng ngak-ngak. Nakikita nyo rin ho, like in the United States. Look at the United States now. Hindi ho tumitigil ho yung mga... Ito ho yung mga Democrats, the liberal media, and the yellow media sa states din. And they keep attacking si Trump. Yun na sinasabi ho natin, sore losers. May kausap lang ho ako when I was going to Hong Kong and I was talking to this particular lady. And, we were talking, kasi ano ho siya, nagbabakasyon lang ho rito. She's an American citizen and nandun may accent na ho siya. So we were talking. And sabi niya, kasi sabi ko, made a comparison dito sa media natin, tsaka media sa Amerika, and then si Duterte, at tsaka si Trump. Binigyan niya ako ng babala, I have to warn you, hindi niya pa alam na ako si Ben Tulfo. Sabi niya, I have to warn you that I voted for Trump. O sabi ka, similarities. And then, after that, na mag-usap kami, we were in the same page, on the same plane, the same level. Kasi she was also surprised na malaman niya na bakit ganun din ako abreast with what's going on in the US. Kasi ako ho talagang tinitingnan kong comparison ho nitong si Trump and kay Duterte. Si Trump ho kasi kamakailan lang umupo. Jesus Maria Josep, 2 buwan pa lang. Si President Duterte, ito ho, sinasabi na ho natin, going to, bilangin mo the first 6 months pa, magna-9. So, makikita nyo na lang ho, marami na hong mga bumaliktad na mga dati, Hallelujah, President Duterte. And I've seen that doon sa mga malalaking dyaryo ho. Yung iba talaga, of course, nakita na ho na talagang the yellow broadsheet. Alam naman ho natin yung Philippine Daily Inquirer. Not all. And then, may isa dyan na mayroong ayaw kong banggitin kasi ayaw kong makasakit na dati, hallelujah, hallelujah. Ngayon sila na bira na ng bira. Kasi sabi nga nila, true to what they're saying, matapos lang tong 6 months na to, tapos ng honeymoon. Okay. So, pinanindigan ho nila. So, what are we saying dito mga boss? Eto hong si Trillanes came up with, sabi nila, explosibong expose. Siraulo lang talaga ang maniniwala ho doon sa pinagsasabi nitong si Las Cañas. Nakaintindihan niyo ho ba? Kasi kahit na ho yung mga nasa yellow broadsheet, naging balansi na ho sila sa pagbabalita kay Las Cañas. Dahil ayaw ho nila magpahalata na sila'y dilaw. Sa dyaryo nyo palang dilaw na kayo So, but anyway, nice try. So, sino bang maniniwala kay Las Cañas, mga boss?
Kumbaga, sinopla na kahapon ni Ping Lacson. And you know what? Trillanes doesn't want it. Kasi kay Trillanes, whatever it is, whatever it takes, basta ibabad mo lang sila Cañas dyan, hayaan mo na ang taong malason sa mga pinagsasabi nitong sila Cañas dahil yung puppeteer niyan, alam niyo naman ho kasi, the puppet and the puppeteer. Sinong puppet? Of course, sila Cañas. Sinong puppeteer? Si Trillanes. Well, let's just medyo mababaw yung mababaw yung paghahalintulad pag sinabi natin puppet and the puppeteer. Why don't we just use the puzzle? Who's the puzzle maker? Sino pa si Trillanes? Sino bang puzzle dito? Sila Cañas. Para bang bubuuhin mo yung puzzle, titingnan mo kung mabubuo mo. Pag nabuo mo, wow! What a big accomplishment kung sa bata. Ang problema dito para hindi ho masyado, talagang sinusubukan ho nila lahat mga dilaw. Alam niyo naman ho kahapon, nagpista ho yung mga liberal doon kahapon kay Trillanes. Kumbaga, patigilin mo na lang, sayang na lang yun. Sayang ng pagsasalita niya. Kuminsan, alam niyo ho kasi kuminsan, nanghihinaing na ho ako doon sa mga Senate hearing niya with due respect to Senate, Parang, this is a political exercise for either or. Sabihin natin the opposition and sabihin na ho natin the administration senators. And that's the right because it's the name of politics. That's why political exercise. Sino ang mga na-entertain dito? Hindi na siguro ang ibang mga tao na naawa na sa kasusunod But there's one guy there, the devil's advocate. He wants every passing second, every passing minute, and every passing hour na pag pinaupo mo si Las Cañas, natutuwa siya na nakakapagsalita si Las Cañas, lahat na, kumbaga, sinasabi niya, parang sa isip kasi ni Trillanes, quantity over quality. The more na binabad mo yan, hindi na mahalaga kung anong kanyang sinasabi. Makasanayan ng tao, naririnig ng naririnig, just like an old song. And then when you keep hearing it all over and over and over again, you begin to like it. So, ang isang kasinungalingan kapag binabad mo, paulit-ulit mo sinasabi, this is the way of brainwashing. Alam niyo naman ho si Trillanes, magaling Philippine Military Academy, yun nga lang sundalong kanin. So, rebelde, kaya ganyan hong kanyang style Brainwashing. Ewan natin kung gano'n ang ginawa sa kanya doon sa loob ng kampo Aguinaldo noon. Yung kanyang mga kasamahan na sumama sa Oakwood, they found God. Serious, not like the God ng demonyo rin na yung God siguro, ayaw natin. Who am I to say? But apparently, maybe si Las Cañas talking about the devil God. Kaya ako ho kasi galit ako sa mga tao na pag ang Diyos ginamit mo na parang nagbago ka na, pumasok sa konsensya mo, na pero ang konsensya, hindi mo, ano ba konsensya meron ka? Yan ang tanong kay Las Cañas. Bagay ho kasi na kuminsan pag sinakyan ni Trillanes, discernment, spirituality. Can you define to me what spirituality means? Are you talking about pagan gods, the spiritual gods, or the spirit from this spiritual world, the evil gods na sinasabi ng mga pagano? Or are you talking about God, whoever is your God sa conscience mo, si Trillanes? Tanong mo, idikdik mo sa kokote mo to, ano bang dinikdik mo sa kokote nitong si Las Cañas? So nakikita niyo na parang sayang na panahon. Na parang nasasayang. Pero kay Trillanes, hindi nasasayang ang panahon kapag nagamit itong Senado. This is basically publicity. Whether it's negative or positive, we just need publicity. Gaya sinabi ko kanina mga boss, mahalaga at naririnig lang nagsasalita yung mga kontra at nagagamit national TV, lalo-lalo na kapag si Trillanes yung diliman nagsasalita at yung kanilang mga kachokaran at kanilang mga alipores, nasisiyahan na ho sila Kasi parang sa kanila, ito ng pagkakataon. Kay maniwala sila hindi, basta't importante, naririnig, nagsasalita. Dalagang bagay lang naririnig mo o pinakikinggan mo. Hindi na mahalaga kung naririnig lang parang ingay, basta't sa makasanayan nilang ingay, tatanggapin din nila yan. Iba ho yung pinakikinggan at naririnig. Sa kanila kasi, pinaririnig.
Hindi na mahalaga kung pinakikinggan. Narinig niyo ho ba? Sige, bigyan ho natin ng kaibahan. Hindi na mahalaga kay Trillanes at sa mga dilaw kung pinakikinggan ang sinasabi ng kanilang mga alipores na mga sangkaterbang sinungaling, mga kampo ng demonyo, na sinasabi ganyan, hindi na mahalaga kung sila'y naririnig lamang. Na parang ingay, tulad ng ingay ng sinasabing nangyari kahapon sa Senado. So, hindi na mahalaga kung pinakikinggan. Hindi na mahalaga kung pinakikinggan ng taong bayan. Basta't importante, naririnig lang. Kay ingay man yan, kay kasinungalingan yan, basta't importante, naririnig yan. Kasi sa bawat sandali na binabad mo sa katagalan ang tao, bine-brainwash natin yan, tatanggapin din yan. Ngayon, ang hamon sa kanila, paano tanggapin ang tao? Masyadong popular pa tong isang President Duterte. Masyadong mataas ang popularidad. Hindi natin kayang pabagsakin. Wala sa mood yung mga militar na magkudeta o di kaya mag-alsa laban dito sa presidente. Kasi ang lakas ng sinasabing tiwala ng mga militar. Kaya yung ibang nag-aasam-asam gumawa ng katarantaduhan, para sa inyo to. You see, alam naman nila na this is not the right time. Hindi mangyayari only in your dreams. Kasi ang tiwala ho kasi nandyan eh. So you understand? So, hindi ho ba ang tiwala napakahalaga? Hanggat pinagkakatiwalaan mo pa yung tao, nandoon. Mahalaga ho yan. So, may mga tao kasi, kapareho ng mga dilaw noon na ala na hong tiwala yung tao. Pinagduduldulan ho ang kanilang mga ginagawa na yung sinasabi ho natin pagiging permissive. Umaayon, sinasang-ayunan yung mali na gawain nung kanilang mga gabinete noon. Nagbabangayan, sila-sila. Ala naman pakialam yung not pa. As in, panot. Noon, alam pakialam. Nakikita niyo ho ba? So, nanawa na yung mga tao sa kanila sa sobrang sawa at nagalit na nagkaroon ng puot na, siyempre, alam niyo naman ho noon nakanti mo. Kaya nadala yung tao. Hindi niya makukuha na wala pang 1 taon, na wala naman makita yung mga tao, bagkus paninira at na paninira ang ginagawa nitong mga nasa dilaw. Kaya, only in your dreams. So, gano'n, ang approach nila, lahat na oportunidad, whatever it takes. Sa anumang paraan, kailanman, saan man gagamitin natin. Yung pamamaraan na kahit hindi tayo pinakikinggan, basta't naririnig tayo. Basta't nakikita tayo, kahit hindi tayo pinakikinggan, naririnig lang, okay na. Napapanood lang, okay na. Hayaan natin, ibabad lang natin. That's the mental conditioning. Somewhere, somehow, the frequency that you listen to this hogwash garbages, messages trying to be implanted into your mind, that they're trying to do it as much as they can, whatever it takes, yun ho ngayon ang ginagawa ng dilaw. You know, merong isa dyan, si Lugaw. Whatever it is, hindi na maintindihan itong Lugaw. Na, one of these days, I'm gonna have more time kay Lugaw. Ito muna ngayon si Devil's Advocate. Ito muna si asong kahol ng kahol. Ngayon, kaya ho natin sinasabi to, hindi ho mahalaga kay Trillanes at ang mga dilaw niyan. Ang mahalaga, hindi ho mahalaga kung pinakikinggan ang kanilang mensahe. Basta't naririnig. Hindi ho mahalaga kung pinanunood. Kung pinanunood man out of curiosity at nagagalit lang yung tao, basta't nanunood lang ho kayo at hindi nyo pinakikinggan at nagagalit kayo at nabubuysit lang kayo doon sa itsura ng kanilang mga alipores na pinagduduldulan sa TV na parang paniwalaan hanggat nagagalit ho kayo. Ibig sabihin, hindi nyo tinatanggap. Ibang usapan na ho, kapag nakasanayan na ho natin itong mga alipores ng dilaw, nagsasalita, sa katagalan ho kasi baka tanggapin na ho natin eh.
Kahit kasinungalingan. Sa kanila, hindi ho mahalaga kung pinakikinggan. Basta't naririnig. Iba ho yung pinakikinggan. Iba ho yung pinakikinggan ang pumapaso sa taenga mo, diretso doon sa sentido mo, habang sa sentido mo, lumalagablab yung puso mo sa galit. Ibang usapan yun. Pero yung naririnig lang, labas, pasok, labas, pasok. Iniisip nila, pasok yan, tapos labas. Iniisip nila, baka siyang araw, pasok yan, medyo nag-iiwan ng mensahe sa loob ng kalang bumbunan, sa loob ng kalang sentido. So may natitira. Pasok uli, may natitira. Parang nagpupondo ho sila eh. Parang nagpupunla ho sila sa inyong utak ng mga basurang sinasabi ho nila na isang araw mapupukaw na ho kayo sa kanilang kasinungalingan. Siyempre, pag napukaw na kayo sa kanilang kasinungalingan, magkaroon ka na ng sinasabing alangkatiyakan at pagdududa. Pag ikay nagduda at alangkatiyakan, doon medyo gusto nilang mangyari na okay, magkaroon na ng pagdududa sa tao. At hindi na sila tiyak sa kanilang mga pinagsasabi. Nababawasan na yung sinasabing naniniwala dito sa Presidenteng Duterte. At least successful na tayo. Yun ho sinasabi nila. Ngayon, para sa akin, be careful. Basta't importante, naririnig nyo lang, pero nagagalit ho kayo. Huwag nyo hong pakinggan at huwag nyo hong paniwalaan. Naririnig nyo lang, magalit lang ho kayo. Kasi pag ganyan, hindi nyo tinatanggap, parang binabasura nyo. Pag naririnig nyo yan, pagkatapos medyo nagkaroon na kayo ng pagdududa, kuwi daw na kayo. Yan ang utak ko ni Trillanes. Ako ho si Ben Tulfo. Wala na hong oras. I'll see you tomorrow. Adios.